Hulyo 18, 2026, ang kalangitan sa ibabaw ng lungsod ng Tambov sa Rusya na matatagpuan mga 295 milya timog silangan ng Moscow ay umaalingaw sa kakaibang tunog ng mga drone ng Ukraine. Sa mas hilagang bahagi at mas malapit pa sa kabisera, sa lungsod ng Elektrostal, isang katulad na pangyayari ang nagaganap habang pumapasok ang mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid sa himpapawid ng lungsod. Sa mga nagdaang linggo at buwan, maraming mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid ng Ukraine ang pumasok sa mga lungsod ng Rusya na tulad nito. Karaniwan, ang mga ito ay naghahanap ng mga oil refinery, imbakan ng gasolina at iba pang mahahalagang bahagi ng infrastruktura ng enerhiya ng Kremlin. Ngunit ang mga drone na ito ay may ibang mga target sa isip. Hindi sila naghahanap ng mga imbakan ng gasolina at hindi rin sila papunta sa mga tradisyonal na pasilidad militar tulad ng mga planta ng paggawa ng drone o mga imbakan ng bala. Sa halip, papatamaan nila ang Russia sa isang lugar na hindi nito inaasahan, magbubukas ng panibagong harapan at lilika ng bagong alon ng kaguluhan na kailangang harapin ng Kremlin. Dahil ang mga drone na ito ay ilang segundo na lang bago tamaan ang mga bodega ng pinakamalaking online retail company ng Russia, ang tinatawag na Russian Amazon Wildberries. Madaling maintindihan kung bakit gustong pasabugin ng Ukraine ang mga pabrika ng misail o maglunsad ng mga drone at misail papunta sa mga refinery ng Russia dahil direkta nitong naapektuhan ang kakayahan ng Kremlin na suportahan ang kanilang makinarya ng digmaan at ipagpatuloy ang labanan sa mga halatang paraan. Mas kaunting mga drone at misail ang nagagawa, ibig sabihin mas kaunting munisyon ang mailulunsad sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Mas maraming refinery ang nasusunog. Mas kaunting pera ang pumapasok sa kaban ng Pangulo ng Russia, si Vladimir Putin. Gayunpaman, medyo mas mahirap makita kung bakit gugustuhin ng mga puwersa ng Kiev na targetin ang isang malaking online marketplace na nagbebenta ng mga pangkaraniwang gamit tulad ng damit, kosmetiko, libro at mga regalo. Pero ang Wildberries ay may tahimik, ngunit mahalagang papel sa digmaan. Itinatag noong 2004 at nakabase sa Moscow. Ang Wildberries ang pinakamalaking kumpanya ng e-commerce sa Russia. Umakit ito ng milyon-milyong gumagamit araw-araw, nagpoproseso ng daan-daang libong order bawat araw, at kumikita ng bilyon-bilyong dolyar sa taunang benta. Naglilingkod ito hindi lang sa Russia, kundi pati na rin sa maraming dating republika ng Soviet, tulad ng Armenia, Tajikistan, Belarus, Georgia at Uzbekistan. Halos kalahati ng lahat ng online na benta sa Russia ay nagaganap sa Wildberries. Isa na itong kilalang pangalan sa bawat tahanan, isang plataporma na palaging tinatakbuhan ng mga Ruso kapag gusto nilang bumili ng mabilis at mag-inhawa online, mapadamit man, gamit sa bahay, o elektronikong kagamitan. At tulad ng Amazon sa US at iba pang bahagi ng mundo, hindi lang sariling produkto ng Wildberries ang binibenta nila. Sa katunayan, karamihan ng negosyo nito ay nagmumula sa ibang mga brand at nagbebenta na inilalako ang kanilang mga produkto sa plataporma at umaasa rito para maabot ang milyon-milyong mamimili sa malawak na teritoryo ng Russia. Sa unang tingin, hindi halatang target ng militar ang kumpanyang ito. Halimbawa, kapag binisita mo ang homepage ng Wildberries, malamang na makakakita ka ng mga patalastas at listahan ng produkto tulad ng gamit sa paaralan, damit pambabae at mga produktong pambata. Pero kung susuriin mo pa ng mas malalim, magsisimula ng lumitaw ang mga babala. Dahil hindi lang mga inosenteng produktong pangkonsumo ang binebenta ng platform na ito, nagbebenta rin ito ng mga bagay na malinaw na may gamit sa militar. Mga bagay tulad ng bulletproof vest, body armor, helmet, radio equipment, fiber optic cable at mga bahagi ng drone. At kaya, habang sinubukan ng Wildberries na linisin ang pangalan nito kaugnay ng digmaan, sinasabi sa mga dokumento ng pulisya nito na tumatanggi silang magbenta ng mga sandatang pangmilitar. Naging aktibo pa rin sila sa labanan. Dahil hindi lang mga karaniwang mamamayang Ruso ang nagbubukas ng Wildberries website kapag gusto nilang bumili ng isang bagay. Ganon din ang ginagawa ng mga sundalong Ruso. Mula pa noong mga unang yugto ng digmaan noong 2022 hanggang sa kasalukuyan, ang mga tropa ng Kremlin ay umaasa sa Wildberries tuwing kailangan nila ng dagdag na supply. Tulad ng paliwanag ni Pavel Lutsin, isang senior fellow sa Center for European Policy Analysis sa Rusya, karamihan sa mga opisyal na proseso ay sumasaklaw lamang sa pagbili ng mga armas. Kaya ang mga unit ng militar at mga individual na sundalo ay kailangang bumili ng maraming bagay para sa kanilang sarili. Uniforme, pagkain, gasolina, mga generator ng kuryente, drone, sasakyan, motorsiklo, mga piyesa. Kaya posible na makabili ng mga gamit na kailangan sa digmaan sa Wildberries. Kaya rin naging makatarungan at lehitimong target ng Ukraine ang Wildberries. Dahil hindi lang ito ang palakaibigang pamilihang pangkonsumo na ipinagkukunyari nitong maging. Isa itong malawak at sangasangang network ng lohistika ng militar na naghahatid ng mahahalagang kagamitan na nagpapapahintulot sa mga sundalong Ruso na maisagawa ang kanilang mga operasyon ng mas epektibo at inilalagay sa panganib ang mga buhay ng mga Ukrainian. Na-realize ito ng mga kumander ng Kiev. Naiintindihan din nila na ang pinakamagandang pagkakataon nilang manalo sa digmaan ay hindi ang makipagsabayan sa mga puwersa ng Russia sa harapan, kundi ang putulin ang supply lines ng kalaban at pahinain ang kanilang logistics. Habang ang mga bodega ni Burry ay bahagi ng mga logistics na yon, kaya kailangan din silang sunugin. Bumabalik tayo ngayon sa mga pangyayari noong Hulyo 18 nang magpasya ang Ukraine na dalhin ang kanilang lalong epektibong deep strike campaign sa mas mataas na antas. Nakagawa na ang mga puwersa ng Kiev ng maraming matagumpay na pag-atake sa mga oil refinery, transport hub at mga pabrika ng militar. Nang mapagtanto ng Ukraine kung gaano kahalaga ang Wildberries sa mga tropa ng kalaban,
Nagpasya silang gawing pangunahing target ang mga bodega ng kumpanya. Nagtipon at nagpadala ng mga grupo ng drone mula sa loob ng Ukraine. Sinimulan nila ang mahahabang paglalakbay patawid ng hangganan, papasok sa himpapawid ng Russia. Hindi lang basta-basta mga drone ang mga ito. Maraming Ukrainian UAV ang dinisenyo lamang para lumipad ng ilang minuto bago tamaan ang kanilang mga target. Kailangan tumagal ng mas matagal ang mga ito, tinatahak ang daan-daang milyang layo para tamaan ang ilan sa pinakamalaki at pinakaabala ng mga logistics hub ng Wildberries. Sa loob ng maraming taon, wala talagang teknolohiya ang Ukraine para magsagawa ng ganitong uri ng pag-atake. Ngunit pagsapit ng 2026, ipinagmamalaki na nito ang isang pambihirang hubo ng mga drone. Kabilang na ang mga modelong gaya ng Farpoint FP FP1, kayang lumipad ng halos 1,000 milya habang may dalang mga warhead na tumitimbang ng hanggang 120 kilo. Ang mga FP-FP1 ay may kasamang inertial at satellite guidance systems para mahanap ang kanilang mga target. May baluting sumisipsip ng radar para makaiwas sa pagkakatuklas at electronic countermeasures para labanan ang mga Russian jammer. Isa sila sa pinaka-advanced at epektibong UAV na nagawa. At noong ika-18 ng Hulyo, ilang sa kanila ang lumilipad sa himpapawid sa ibabaw ng Tambov at Electrostal, dalawang lugar na may isang bagay na pareho. Pareho silang kinalalagyan ng malalaking sentro ng distribusyon ng Wildberries. Sa gabi, sa ilalim ng dilim, pumapasok ang mga drone sa huling yugto ng kanilang paglalakbay. Pinagmamasdan ng mga Ukrainian operator mula sa ligtas na distansya na daan-daang milya ang layo habang tinutumbok ng kanilang UAV ang mga target nila. Malapit nang pumasok ang digmaan sa isang bagong yugto. Ang unang drone ay bumangga sa target nito na nagdulot ng malaking pagsabog sa bodega sa Tambov na binuksan nung nakaraang taon at may sapat na espasyo para mag-imbak ng hanggang 54 na milyong produkto ng sabay-sabay. Isa pang drone ang agad na tumama, isa pang naglalagablab na bola ng apoy ang sumabog. Sa Electrostal, ganito rin ang nangyari habang sunod-sunod na tumama ang mga drone. Isa sa pinakamalalaking logistics center ng Wildberry na sumasaklaw ng higit sa 360,000 metro kwadrado at may mahigit 8,000 empleyado. Nagising ang mga lokal na residente mula sa kanilang higaan at nagmamadaling lumapit sa kanilang mga bintana upang kunan ng video ang nagaganap na kaguluhan. Kinukunan ng mga larawan at video na agad nilang ibinabahagi online. Ipinapakita ang malalaking ulap ng itim na usok na nagsisimulang punuin ang kalangitan sa ibabaw ng kanilang mga lungsod at ang buong pader ng bodega ay nagkakadurog-durog dahil sa matinding init ng apoy sa loob ng mga bodega at sa paligid ng mga pasilidad. Nagmamadaling tumatakbo palabas ang mga manggagawa sa night shift habang laganap ang kaguluhan at takot sa paligid. Ang ilan ay napahinto ng kanilang mga malamig ang pusong supervisor na ayon sa ulat ay tumangging patunugin ang fire alarm o mag-utos ng paglikas hanggang sa huling sandali mas iniisip ang kanilang kita kaysa sa buhay ng kanilang mga manggagawa. Dahil sa ganitong paraan, kahit na karamihan sa mga empleyado ay nakalabas ng buhay mula sa mga bodega, hindi ito masasabi para sa lahat. Pagkatapos ng mga pag-atake, iniulat ng mga opisyal ng Rusya ang maraming namatay at ilang dosenang nasugatan. Habang ang CEO ng Verdi, si Tatiana Kim, ay tumugon sa mga pag-atake sa Telegram na nagsusulat, isang kakilakilabot na gabi, kakilakilabot na mga pangyayari para sa aming kumpanya at para sa aming bansa. Ang sakit na ito ay hindi kayang ilarawan ng mga salita. Samantala, ang commander ng puwersa ng drone ng Ukraine, si Robert Brody, ay may ibang pananaw. Ito ay tungkol sa pagwasak sa loob lamang ng ilang segundo ng ilusyon ng isang komportableng pamumuhay na parang panahon ng kapayapaan para sa masunuring populasyon ng estadong agresor, tinatamaan ng pinakasensitibong bahagi ng comfort zone ng mga karaniwang imperial na patriota at taga-suporta ni Putin. At ito pa lang ang simula, Hulyo 20. Naglaho na ang usok sa kalangitan ng Tambov. Nagsimula ng humupa ang alikabok sa Electrostal. Pero hindi na pareho ang Rusya. Napilitan ng mga tao ng bansa na maranasan ang epekto ng digmaan sa isang bagong paraan. Maraming mga ngalakal at may-ari ng negosyo ang nag-post sa Telegram at iba pang online na plataforma para ibahagi ang kanilang mga kwento ng pagdurusa, ipinaliwanag kung paano nasunog ang malaking bahagi ng kanilang mga paninda sa mga pag-atake noong Hulyo 18. At mula nun, tahimik na in-update ng Wildberries ang kanilang patakaran upang alisin ang kanilang pananagutan sa pananalapi para sa mga produktong nawala o nasira dahil sa mga pag-atake ng missile o drone. Kaya wala ng obligasyon ng kumpanya na bigyan ng anumang kompensasyon ang mga negosyong ito. Pero humaharap pa rin ang kumpanya sa malalaking bayarin at pagkaantala. Tinatayan ng mga eksperto na aabot sa 35.8 bilyong rubles o $457 milyong ang magagastos dito para ayusin ang mga nasirang pasilidad. Isang halaga na napakalaki. Kaya malabong mabayaran ito ng buo ng mga insurer ng Wildberries. Ang kumpanya na matagal nang nagtatamasa ng tagumpay at dominasyon sa sektor ng retail sa Russia ay nahaharap na yon sa isang crisis na hindi pa nila naranasan. At lupa itong lalala dahil may panibagong grupo ng mga drone mula Ukraine na pumasok sa impapawid ng Russia. Hindi lang basta grupo, kundi isa sa pinakamalalaking swarm na naitala. Tinatayang, 400 na mga drone ang lumipad mula sa iba't ibang lugar sa Ukraine at mabilis na papunta sa kanilang mga target. Ang ilan ay tumungo sa timog, papunta sa dagat ng Azov, kung saan maaari nilang targetin at sirain ang ilang barko ng Shadow Fleet ng Russia na nagdadala ng langis, butil at iba pang mga yaman. Ngunit ang malaking bahagi ng grupo ay dumiretso sa sentro ng kultura, ekonomiya at politika ng Russia, ang rehiyon ng Moscow. Habang papalapit sila sa kabisera ng bansa, nag-activate ang mga hanay ng depensang panghimpapawid ng Rusya. Biglang nagliwanag ang mga radar screen sa 12-12 ng kumikislap na ilaw, habang biglang umaandar ang mga sistema ng missile. Pero masyadong maliliit, mabilis, at marami ang mga drone para kayanin ng Russia. May ilan na napabagsak, pero marami pa rin ang nagpatuloy papunta sa lungsod ng Podolsk na matatagpuan 40 kilometro sa timog ng Kremlin. Doon sila naghiwa-hiwalay. Ang ilan ay tumarget sa isang lokal na oil depot
At ang iba naman ay nagmamadaling pumunta sa isa pang pasilidad ng Wildberries sa kalapit na lugar ng Kolodino. Isa sa pinakamatanda at pinakamalaking distribution center ng kumpanya ay muling magliliyab habang nagigising ang mga lokal na Ruso sa kalagitnaan ng gabi dahil sa mga tunog ng pagsabog sa kanilang paligid. Habang ang ilan ay naghahanap ng masisilungan, ang iba naman ay kinukuha ang kanilang mga cellphone at kinukunan ng video ang kaguluhan. Habang may mga pagsabog, mga tama at sunog na nangyayari sa buong pasilidad ng Wildberries, napakaraming stock ang nauwi sa abo. Hindi lahat nito ay may kinalaman sa militar, pero wala namang paraan para tanging mga produktong militar lang ang targetin ng Ukraine. Dahil napakaraming uri ng paninda ang binibenta ng Wildberries, ang pinakamabuti at sa katunayan, ang tanging opsyon ng mga komander ng Kyiv ay targetin ang lahat ng bodega. Sa paggawa nito, nagpapadala sila ng malinaw na mensahe sa kumpanya. Hindi na palalampasin ang pakikilahok nito sa digmaan at malalagay sa panganib ang mga ari-arian nito. Hanggat patuloy itong tumutulong sa pagbebenta ng mga bagay na nagpapalakas sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Gaya ng paliwanag ni Serhiy Kuzan, tagapangulo ng Ukrainian Security and Cooperation Center, ang pangunahing dahilan ng pag-atake sa Wildberries. Ang mga bodega ay tinatarget upang maantala ang lohistika ng Russia at ang supply ng mga produktong may gamit sa sibilyan at militar, mahalagang electronics, mga ipinagbabawal na produkto, at iba pa sa hukbong Ruso at mga gumagawa ng armas ng Russia. Pero hindi lang yan ang pakay nito. Sa pamamagitan ng mga pag-ataking ito, ipinararanas din ng Ukraine ang digmaan sa mga mamamayang Ruso mismo. Pinadaranas nito sa kanila ng kaunti ang mga tiniis ng mga taga-Ukraine sa loob ng maraming taon dahil sa agresyon ng Russia. Sa loob ng maraming taon, pinapanood ng mga Ukrainians na masunog ang kanilang mga tahanan. Nakita nila ang mga ospital, paaralan, bahay, simbahan at mga monumentong pangkultura na naging guho. Lahat ng ito ay bunga ng walang tigil at walang awang pag-atake ng Russia. Marami ang nakakita na ang kanilang mga negosyo ay nasunog o napilitan silang lisanin ang mga lugar na kanilang kinalakihan para lang mabuhay. Ngayon, sa wakas, nasa posisyon na ang Ukraine na makaganti ng parehong uri ng pinsala sa kanilang kalaban. Pero hindi ito kumikilos tulad ng Russia. Ayaw nitong gumawa ng mga krimen sa digmaan, bombahin ang mga paaralan at gibain ang mga tirahang gusali. Sa halip, nais nitong mag-focus sa patas at makatuwir ang mga target habang nagpapadala pa rin ng mensahe na hindi na kayang balewalain ng publiko ng Russia. Isang mensahe na maaring, sa wakas, mag-udyok sa mas marami sa kanila na bumangon at mag-alsa laban sa mamamatay taong rehimen na namumuno sa kanila. Isang mensahe na lalo pang lalakas mula ngayon, Hulyo 22, tumanggi ang Ukraine na huminto sa kanilang mga pag-atake. Sa halip, nagpasya itong mas palakasin pa ang pag-atake sa Russia. Tinarget hindi lang isa, kundi dalawang magkaibang pasilidad ng Wildberries sa parehong araw. Mulay, ang mga long-range strike drone ay lumipad mula sa teritoryo ng Ukraine. Ginagabayan ng mga piloto at ng kanilang sariling internal navigation systems. Tumawid sa hangganan at papunta sa kanilang mga destinasyon, bumiyahe sila patimog silangan papuntang Krasnodar, ang pinakamamalaking lungsod at administratibong sentro ng Krasnodar Krai region ng Russia. At ang mas maliit na lungsod ng Nevenomysk sa rehiyon ng Stavropol, mga 150 milya pasilangan. Ang mga lungsod na ito ay halos walang pagkakapareho pagdating sa laki at itsura. Pero pareho silang kabilang sa mahigit 200 logistics hubs na inaasahan ng Wildberries para patakbuhin ang operasyon nito sa buong Russia at sa ibang bansa. Ngayong napagtantunan ng kumpanya, naging mga target militar ang kanilang mga bodega, kahit papaano ay napabuti na nila ang kakayahan nilang tumugon sa mga ganitong pag-atake. Kapag na-detect na ang mga drone ng Ukraine, agad na tumutunog ang mga alarma na nagiging hudyat ng sabayang paglikas ng lahat ng tao sa dalawang pasilidad. Nagmadaling tumakbo ang mga empleyado papunta sa mga labasan habang papalapit ang mga UAV at sa loob lamang ng ilang segundo, naganap na ang unang pagsabog. Ang pamilyar at hindi mapagkakamalang tunog ng sumasabog na warhead ng drone ay naririnig sa malalayong lugar habang sumiklab ang matinding apoy sa pasilidad ng Krasnodar. Nasunog din ang mga bodega sa Nevenomysk matapos tamaan ng maraming drone. Nagmamadaling rumispond ang mga emergency worker para apulahin ang apoy, ngunit huli na ang lahat. Muli, napatunay ang hindi sapat ang depensa sa himpapawid ng Russia at habang walang nagawa ang Wildberries para protektahan ang stock ng mga nagbebenta rito mula sa galit ng Ukraine. Ikinatuwa ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pag-atake at binanggit na parehong sangkot ang dalawang sentro sa pagbibigay ng mga bahagi ng drone, kagamitan sa nabigasyon at iba pang gamit sa hukbong Ruso. Kinabukasan mismo, ika-23 ng Hulyo, lumabas ang mga bagong ulat tungkol sa isa pang pag-atake sa Wildberries. Sa pagkakataong ito, sa isang maliit na baryo malapit sa lungsod ng Voronezh, halos 105 milya lamang mula sa hangganan ng Ukraine. Nasa loob ng abot ng maraming drone ng Ukraine. Bagaman hindi kasing seryoso ng iba ang pag-ataking ito dahil walang malaking sunog na naganap. May mga butas pa ring nakita sa bubong ng Wildberries warehouse na nagpapahiwatig na matagumpay na nakapasok ang mga drone sa gusali at posibleng nasira o nawasak ang mga stock sa loob. Noong Hulyo 24, nagpatuloy ang matinding pag-atake ng Ukraine laban sa mga pasilidad ng retail. Nagpalipad ng mga drone papunta sa pangalawang pinakamalaking lungsod ng Russia, St. Petersburg, ang tahanan ng ilang malalaking mga sentrong lohistika ng Wildberries, kabilang ang Susari Distribution Center na sumasaklaw ng mahigit 100,000 metro kwadrado. Ang Uchina Savod Center, nagpoproseso ng napakaraming produkto mula sa mga nagbebenta ng Wildberries. At ang Krasny Beer Complex na aktibong pinalalawak ng kumpanya upang mapangasiwaan ang ilan sa pinakamalaki at pinakamabibigat na produkto na ibinibenta sa kanilang plataforma. Daan-daang libong order ng Wildberries ang pinoproseso sa mga pasilidad na ito araw-araw. At muntik na itong sunugin ng Ukraine sa kalagitnaan ng gabi, pumasok ang mga drone ng Ukraine sa himpapawid ng lungsod. Ang St. Petersburg ay isa sa mga mas mahigpit na pinapangalaga ang bahagi ng Russia dahil sa laki, populasyon at kahalagahan nito sa kultura. Ngunit hindi pa rin sapat ang depensa nito upang mapigilan ang pag-ataking ito. May ilang UAV na napabagsak, ngunit marami pa ang nagpatuloy.
Ang kakaibang ugong ng mga ito ang gumising sa mga lokal na residente mula sa kanilang higaan habang mabilis na tumutungo ang mga ito sa mga bodega ng wildberries. Biglang-bigla, sunod-sunod na pagsabog ang narinig na yumanig sa buong lungsod habang maraming bodega sa parehong Shushari at Uchina Savod na mga kompleks ang nasunog. Hinuna ng mga residente ang eksena habang ang mga apoy ay sumikos sa hangin at ang mga tor ng usok ay umakyat, tinatakpan ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Napilitan si Gobernador ng rehiyon, Alexander Drozdenko, na kumpirmahin na muling tinamaan ng mga drone ang St. Petersburg. Kinailangan ding itigil ang operasyon ng paliparan ng lungsod habang patuloy ang mga sunog. At kung inakala ng mga boss ng wildberries na ang St. Petersburg lang ang target ng Ukraine noong gabing yon, nagkakamali sila ng malaki. Makalipas ang ilang oras, naiulat din ang mga karagdagang tama, pagsabog at sunog sa isang logistics hub sa Tver, kung saan makapal na ulap ng usok ang bumalot sa paligid. At sa lungsod ng Simferopol sa Crimea, kung saan nag-operate din ang wildberries. Sa loob ng isang linggo, inatake ng mga drone ng Ukraine ang hindi bababa sa siyam na logistics center ng wildberries mula sa timog ng Russia hanggang sa hilagang rehiyon ng Leningrad. Sinira nila ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng inventaryo at napituhan ang humigit kumulang 552,000 metro kwadrado ng warehouse space, mga 10% ng kabuuang kapasidad ng wildberries. Iniwan nila ang maraming negosyante na labis ang inis at galit at marami sa kanila ay ibinubunton ang galit na yon sa pamunuan ng kanilang bansa. Dahil sa pagpapatuloy ng isang digmaan na malinaw namang hindi nila napapanalunan at sa pagpapakitang hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga tao at infrastruktura. Mas mahalaga, matinding na pinsala rin ng mga pag-atake ng Ukraine ang isa sa pinakamalalaking network ng logistika ng militar na matagal nang gumagana ng palihim. Na sa unang tingin ay parang isang simpleng online marketplace lang. Ngunit palihim na pinapayagan ang mga sundalo na bumili ng lahat mula sa mga piyesa ng drone hanggang sa body armor. Sa paggawa nito, lalo lang pinalala ng Ukraine ang krisis sa supply chain na kinakaharap ng militar ng Russia. Sa ngayon, hirap na ang mga sundalo ng Kremlin sa mababang kalidad ng kagamitan at sa pagkuha ng mga supply na kailangan nila. Lalong pinapalala ng mga pag-atake sa wildberries ang mga problemang ito, kaya mas nahihirapan ang karaniwang sundalong Ruso at mas lumiit pa ang tsansa ng tagumpay ng Moscow. Magkikita tayo sa susunod na labanan.